Muli ay isang mapagpalayang pagbati po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga narito sa loob ng Zoom na dumadalo para sa isang naman pag-aaral na pinagkakaloob sa atin ng Institute. Gamitin ko na rin yung pagkakataon na ito para magpasalamat muli sa muling imbitasyon sa akin ng Human Rights Institute na magbigay ng pagsalakay sa kanilang programa na One Stick. Actually, nandito na rin ako last December kung saan pinag-usapan natin yung human rights-based approach bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng linggo ng karapatang pantao. Nagtitag natin yung Human Rights Week last December 2022. At ngayon naman ho, bilang bahagi ng pagdiriwang natin at selebrasyon ng buwan ng mga manggagawa, ay tatalakayin naman natin ang isang mahalaga at napapanahong paksa. Ito yung understanding the right to work for educators and for the academy. Halaga at napapanahon yung paksa kasi gaya ng binanggit ko kanina, yung workers' right to work ay isang halagang pundasyon para sa realization ng iba pa natin mga karapatang pantao. At tulad halimbawa ng karapatan natin sa adequate standard of living. Anong ibig sabihin? Posible lamang yung tinatawag nating buhay na may dignidad para sa maraming mga manggagawa kung mayroon silang karapatan sa trabaho. At itong karapatan na ito sa trabaho ang nagsisiguro para magkaroon ng tinatawag natin buhay na may dignidad na kung saan ay nakapalobo sa Article 25 ng Universal Declaration of Human Rights, yung ating karapatan sa adequate standard of living. At yung ating karapatan sa trabaho, ang nagbibigay pagkakataon po para sa atin na makamit yung karapatan natin sa tinatawag nating adequate standard po. At gaya ng binanggit kanina ni Teacher Res, ang bago nating kapapasan na licensed professional teacher na si Res ay di bahagi ng selebrasyon buwan ng paggawa, particularly Labor Day ng May 1, na kung saan ay napapanahon kasi usually kapag panahon ng tinatawag nating Mayo 1, ito rin yung pagkakataon para i-highlight yung kahalagahan ng ambag ng mga manggagawa. Same time, yung kanilang mga kinakaharap na suliranin at paglalatan ng kanilang mga demand sa gobyerno, patulad ng sahod, itaas, at maraming iba pa. At isa sa mga panawagan din na yan, natatalakay natin mamaya, ay yung tinatawag natin pagtatapos dapat ng tinatawag nilang contractualization, yung ENDO. Kung ba yung ENDO at ano yung epekto nito sa kapuuan ng laban ng manggagawa para sa kanilang karapatan na makapamuhat sa kaitikitan. At siguro preview lang din mabilis, ano ba nagsimula yung selebrasyon ng tinatawag natin? Yung selebrasyon po natin ng May 1 ay may kaugnayan doon sa malawakang panawagan ng mga manggagawa noong 1883. Doon sa panawagan nila na paikliin yung oras ng paggawa. Natural at normal lang ng panahon kasi na yun na yung mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 12 hours to 16 hours. Meron pa nga mahigit pa up to 20 hours na nagtatrabaho sa paggawa. Which is sinasabi nila may mali dito. At sila ay nanawagan na paikliin yung tinatawag natin oras ng trabaho kung kaya noong May 1, 1888, noong May 1, 1888, ay nag-demand American Federation of Organized Trades and Labor Unions na doon sa tinatawag nating 8-hour working days sa lahat. So dapat, sinasabi nila, hindi dapat na magpas yung trabaho ng mga manggagawa sa 8 oras to limit the length of working days in order to protect the working class from exhaustion o yung tinatawag nating pagkapagod ng sobra-sobra at unfair working condition. Ito namang mga panawagan na ito kasama doon sa kapakinabangan natin sa buong labor movement. At simula noon ay nagsimula na kilalanin sa pamamagitan ng July 1, 1889 sa Paris, France, na kung saan yung mga socialist groups and socialist parties sa isang konferensya ay nagawang dedicate yung May 1 of every year as Workers' Day for International Unity and Solidarity. At ito ho, yung simula na ng tinatawag natin celebration as Labor Day. At sa Pilipinas, simula ho natin na sinelebrate yung May 1 bilang araw ng paggawa, May 1, 1983, na kung saan yung mga miyembro ng Union Obrera Demokratika de Pilipinas ay nagawang magpatya. 10,000 na mga manggagawa mula Tondo patungong Malacanang to demand the American government for better and fairer working. So yun po yung history ng araw at paggawa o ng Mayo. Simula doon ay nagsimula na yung marami pang tagumpay
ng mga manggagawa dahil po sa isang malakas na kilusang paggawa. So makikita ko natin yung history ng tinatawag nating mga pinakikinabangan natin ngayon, mga karapatan, tulad ng 8 oras sa paggawa, ay mga kapakinabangang ipinaglaban at ipinagtagumpay ng kilusang manggagawa sa mundo. So, kaya ako ho ay mahalaga, lalo sa mga teachers at mga estudyante na natin dito, na minsan ay nagigali tayo sa mga nagrarally, na minsan ay maiksi ang ating sila na kapag tayo ay tawag dito, natatraffic dahil sa mayroong mga nagpo-protest halimbawa sa Moraita, papuntang sa Quezon Avenue, papuntang Malacanang. Dito po, mahalagang maunawaan natin sila dahil sila din po yung nagsasakripisyo upang yung maraming kapakinabangan natin tulad ng 8 oras sa paggawa, yung karapatan sa minimum wage, yung usapin ng unemployment insurance, yung usapin ng tinatawag natin mga health benefits natin tulad ng yung usapin ng benepisyo, yung maternity leave at maraming iba pa. Lahat po ng yan ay utang na loob natin sa kilusang paggawa. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba eksakto yung workers' right to work at yung mga kaugnay na issue na bahagi ng mga karapatan ng manggagawa sa pagtatrabaho. Yung pag sinabi natin right to work, kinikilala natin una that everyone has the right to work. So malinaw ito. Sa ilalim ho ng tinatagong Universal Declaration of Human Rights, yung Biblia ho natin bilang mga human rights advocate, ay dinideklara that everyone has the right to work. To engage in productive employment. Hindi natin to engage in productive employment, karapatan po ng bawat isa and should not be prevented from doing so. Ibig sabihin, hindi dapat hinahanglangan din naman, lalo na ng pamahalaan, na mag-engage tayo in productive employment. Bakit? Kasi nga ito yung opportunity natin to earn a livelihood. Tingnan natin to engage in productive employment should not be prevented from doing so. Kung gusto natin maghanap ng trabaho, interesado tayo ng trabaho, hindi tayo dapat hinahanglangan kasi ito yung oportunidad natin to earn a livelihood. Pero may kulatilya din po. By work, freely chosen, and or accepted. Hindi ko by work, freely chosen, or accepted. Mga trabaho na pinili natin, malaya natin pinili at tinatawag. Kasi nga mamaya pag-usapan din natin yung servitude, yung forced labor, at sa pinitintawag natin kampanya at slavery. Na kung saan, bago yung modernong panahon, ay mahalawak yung kasaysayan at daang panahon, actually, bibong panahon, na kung saan ay pinapayagan yung pang-aalipin. Which is dineklara natin noong 1948 sa pamamagitan ng Universal Declaration of Human Rights na wala na po ang anumang pang-aalipin at anumang anyo ng pang-aalipin sa kontinente. Sa ilalim ng lipunan, ng migala sa mga tao at mga tarungang pagtrato sa bawat isa. Then the third part is the right to participate in producing and servicing activities. Tingnan natin right to participate in producing and servicing activities. Pero may kulatilya din. The right to participate in the benefits accrued through joint activities to an extent that guarantees an adequate standard of living. Ano yung ibig sabihin? Hindi lang tayo may oportunidad para mag-participate sa paglikha at ng produkto at serbisyo, dapat meron din tayong karapatan na makihati sa benepisyo ng nilikhang yaman. So mahalaga ho yun hindi lang tayo may karapatan, bahagi sa paglikha ng produkto at serbisyo, meron din tayong kapantay na karapatan sa usapin ng tinatawag nating pagtanggap ng ating benepisyo mula sa nilikhang yaman, sila ng ating kumpanya, ng ating pabrika, ng ating bansa, o ng ating lipunan. It ensures that nobody excluded from the economic sphere. Ito ho yung kampanya against kampanya sa tinatawag natin non-discrimination. Wala dapat i-discriminate sa usapin ng trabaho. So, yan ho yung kahulugan ng right to work. At iisa-isahin ho natin yan at kasama yung mga issue, kaakibat na issue nito. Okay. Una, mahalagang ideklara natin that everyone has the right to work at sa ilalim mo ng Article 23 ng Universal Declaration of Human Rights. Kasama sa 30 articles, mediates yung karapatan natin sa pagtatrabaho. Kaya na pinaluwanag ko kanina, mahalaga ito para sa realization ng pa natin mga karapatan, particularly yung Article 25, which is nagdideklara yung sa ating karapatan sa tinatawag natin adequate standard. So, maliwanag ko, everyone has the right to work. Sa ating konstitusyon, sinasabi, Article 13, Section 3, 1987 Constitution, the state shall afford full protection to labor. Ano sinasabi? Dapat sinisiguro nito ang proteksyonan ng karapatan ng lahat
at karapatan ng magkagawa. At meron po na pili ng maganda. Which promote full employment opportunities for all. Hindi ko promote full employment opportunities for all. So mayroong patas na oportunidad sa lahat para sa naghahanap trabaho. So, yung UDHR, next 7 Constitution, merong malinaw na deklarasyon kung gaano kahalaga ang karapatan natin at dapat sinisiguro ng gobyerno yung karapatan natin sa pagtatrabaho. Ngayon, ang din sinasabi dyan ng International Covenant on Economic and Cultural Rights. Ano sinasabi ng Economic, Social, and Cultural Rights? Sinasabi the state parties to the present covenant. Ibig sabihin yung mga pumirma ko sa International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights ay, tulad ng Pilipinas, recognize the right to work. Ibig sabihin, pinikilala, ipinaproteksyonan, iginagalang karapatan sa pagtatrabaho. By work, which is freely chooses or accepts and will take appropriate steps to safeguard these rights. Ano ibig sabihin? Trabaho na kung saan malaya natin pinili at tinanggap. Paulit-ulit po yan, mamaya bibigyan din natin yung salitang malayang pinili at tinanggap. Kasi hindi naman po tayo pwedeng pwersahin na magtrabaho. Yung usapin na tinatawag natin right to work. Ngayon, bakit natin binabanggit yung mga tinatawag natin international human rights treaties na ito? So narinig natin from UDHR, isa ng Pilipinas, isa sa mga unang pumirma sa usapin ng Universal Declaration of Human Rights, bagamat hindi siya legally binding, pero considered as customary law of the land, pero yung tinatawag naman natin Article 6, which is ng International Economic and Socio-Cultural Rights, ang International Covenant on Economic and Socio-Cultural Rights ay considered as legally binding na tratado na kung saan ang Pilipinas ay pumirma. Tatandaan natin ang Pilipinas bilang isang bahagi ng tinatawag natin international community ay pumipirma at pumapaloob sa iba't ibang mga international human rights treaties bilang bahagi ng United Nations, it's either multilateral or bilateral ito. At tatandaan natin sa ilalim ng ating 1987 Constitution, Section 2, Article 2 ng 1987 Constitution, idinideklara natin that we adopt the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Ibig sabihin, ano mang pinirmahan natin sa mga batas na may kaugnayan sa tinatawag natin mga pinirmahan natin international human rights treaties ay considered as law of the land. Ibig sabihin, obligada tayong kilalanin ito at mag-comply para sa mga pagsasakatuparan ng mga nasabing tratado. Halimbawa, so kung titingnan niyo ang Pilipinas, napakaraming batas para sa mga bata. So meron tayong tinatawag natin RA 7610, which is the Anti-Child Abuse Law. Meron tayong Republic Act 1944, which is the Juvenile Justice Welfare Act. Meron tayong batas na pinakabago, which is the Republic Act 11188, which is the Children's Education Ban Conflict, at maraming iba pa. At mahigpit yung ating kampanya, lalo sa mga teachers. Tatanda natin ang DepEd ay merong child protection policy na. So, sa ilalim ng child protection policy na ito, bakit ganun kahigpit tayo? Kasi tayo ay pumirma on the Convention on the Rights of the Child, which is bilang bahagi ng pumirma ng CRC, obligado tayong mag-comply. Kaya minomonitor pa po yan. At kasama ang CHR sa usapin ng nagmo-monitor ng compliance natin sa mga batas. So gusto ko lang ipakita sa inyo, as international community, may nagbabantay sa atin. As international community, si CHR kasama sa nagmo-monitor ng compliance ng Pilipinas sa kanyang mga human rights obligation. So mahalaga lang din mo natin na makita ito bilang bahagi ito ng ating kampanya para sa tinatawag po natin compliance sa mga mahalagang batas na meron din. Okay, ngayon, so gaya ng binanggit ko kanina, bahagi ito ng aming trabaho at dati sa Commission on Human Rights ay ang monitor ang Philippine Governance Compliance with International Treaty Obligation to Human Rights. Okay po. Yan ho yung mga aming So, sa ilalim ho ng International Covenant on Economic and Socio-Cultural Rights, hindi lang po natin i-recognize yung ating karapatan sa trabaho. Mahalagang may kulatulya rito na dapat ito ay malaya natin pinili at pinita. So, mahalaga ito para dun sa ating kampanya. Sa ilalim ng Article 4 na tinatawag natin Universal Declaration of Human Rights, ano yung nilalaman ito? Yung freedom from slavery or servitude. That no one should be held in slavery or servitude. Anong kaibahan yan? Mamaya papaliwanag natin that no one shall be required to perform forced or compulsory labor maging bilang anyo ng tinatawag natin pagpapakusa. Kaya nga dati kinustyon natin yung yung panahon ng pandemic, kasagsagan, iba may mga hinupuling pasaway na mga kabataan at ibinilad sa araw at pinagtrabaho. Teka lang, hindi yan pinapayagan sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights
na kung saan ay ang Pilipinas ay isa sa mga signatory at itinuturing natin as customary na dating bansa. So malinaw, ano ba yung tinatawag natin slavery? This is when someone actually owns you like a piece of property. Ang kaibahan nito, itinuturing kang pagmamayari. At kung pagmamayari ka, pwede kang ibenta, pwede kang ipagpasapasahan at gamitin at wala kang mga karapatan. So yun yung slavery, pang-aalipin. At nangyayari ito, sabi nga natin, maging doon sa panahon na mahabang panahon na nangyayari sa Saykayan. Actually, nag-exist ng mahabang panahon, libong taon, yung tinatawag natin slavery trade. Na kung saan ay binibigay, lalo na yung mga may kulay na mga puti, kumukuha ng mga Aprikano, dinadala sa Europe, dinadala sa Amerika, pinagtatrabaho, ginagamit at binibenta. So, itong mga ito ay idineklara na sa ilalim ng UDHR na mali at hindi dapat na nangyayari sa tinatawag natin moderno at mga taong panahon. So, malinaw ang sinasabi na Article 4 ng tinatawag natin UDHR that no one shall be held in slavery or servitude. Ano nang kaibahan nito sa servitude? Yung servitude, parehas din mo ito halos ng slavery. Sa nagkakaiba na hindi kanya nagiging pagmamayari. So therefore, hindi kanya pwede ibenta. Pero pwede kanyang i-hold yung panahon niya. Halimbawa, may utang yung pamilya mo. So dahil may utang yung pamilya mo, bilang pambayad, ginawa kang kasambahay sa kanilang sa bahay at hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo nababayaran ng pagkakao. That is servitude. Which is sa ilalim din ng batas, lalo ng UDHR, itinuturing mo ito na bawal na gawin hilman. Of course, yung forced labor. Sa Pilipinas, nangyayari din mo yung forced labor lalo na sa panahon ng natamputin ng Espanyol. Naalala nyo ba sa history, follow servicio, na kung saan yung mga 16 years old to 15 years old nire-require na magtrabaho sa mga gawaing pambayan. Particular, gagawa ng tulay, gagawa ng gagawa ng tinatawag nating mga kanal at marami pa. So sa ilalim mo ng tinatawag natin sa modernong panahon, sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights, kasama na ipinagbabawal ang tinatawag nating forced labor. The right to freedom from slavery and servitude is an absolute right. Ulitin natin, absolute right. Ibig sabihin, non-derogable, na hindi maaaring limitahan, na hindi maaaring isantabi, maging sa anumang kadailanan. Kaya nga po, kasama ito yung sa tinatawag nating non-derogable rights sa ilalim mo ng International Covenant on Civil and Political Rights na saan ang Pilipinas ay signatory ulit. At bilang signatory ay mahalaga na siya ay kumikilala at comply sa nilalaman mismo nito. Sa ilalim ng Article 8 ng International Covenant on Civil and Political Rights ay kasama sa ipinagbabawal yung kasama sa mga hindi maaaring santabi yung kalayaan mo natin laban sa pang-alipin at servitude. So malinaw po ito. Okay? At sabi ko natin, dinideklara natin, slavery is a violation of human rights. Slavery, forced labor, and human trafficking are violation of human rights because these acts, di ba, ay nagtatanggal ng inherent rights ng bawat isa. So malinaw ito. That no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. So malinaw ito. Bakit ito ay dumudurog ng ating pagkatao? Bakit ito ay nagtatanggal ng inherent rights natin? Simple lang, because they claim ownership natin bilang labor at iba pa at another human being na maaaring ipagbenta. Ulitin natin, bilang nilalang, bilang tao, hindi ka pagmamayari ninyo man at walang maaaring ibang benta sa iyo bilang isang anyo. So malinaw ito sa konsepto natin ng tinatawag natin kampanya against slavery and against forced labor, etc. Okay. Simple lang naman yung deklarasyon that all human beings are born free equal in dignity and rights, pero malinaw ang kahulugan nito. Tayo, bilang tao, therefore tayo ay pantay. Dahil tayo ay tao, tayo ay pantay. So malinaw po ito, dapat natin na pinikilala at itinataguyod that we are all equal in dignity and rights, regardless kung ano man ang ating kulay ng balat, regardless kung ano man ang ating gender, regardless man kung ano ang ating sexual orientation, regardless kung sino ano man ang ating sexual preference, regardless kung ano man ating katayuan sa buhay, tayo ay magkakapantay sa individualidad at karapatan. So malinaw po ito. Okay? Then second is we have to ensure that nobody is excluded from the economic sphere. Dito po papasok yung kampanya natin against discrimination. Dito po papasok yung ating kampanya for diversity and inclusion. So, mahalaga kung tignan natin. Malinaw din na sa ilalim ng batas, tatagawin natin karapatang pantao,
ay hindi maaaring i-discriminate sino man dahil sa kanyang iba't ibang social identifiers. Hindi ka pwedeng i-discriminate dahil sa iyong edad, hindi ka pwedeng i-discriminate dahil sa iyong kasarian, hindi ka pwedeng i-discriminate dahil sa iyong lahi, dahil sa iyong kulay ng balat, dahil sa iyong pinag-aralan, dahil sa iyong kalagayan. So, sinasabi natin, may iba't ibang anyo na tinatawag natin quality and diversity na meron dapat sa isang workplace. Anong ibig sabihin nun? Dapat tinatrato tayo na magkakapatay pero information na tayo ay tao. Malinaw yung konsepto ng prinsipyo ng equality. It is closely linked to the principle of non-discrimination and ibig sabihin the principles that all people are treated equal then must be treated equally that leaves no one behind. So, maranas sa Pilipinas, maraming nakakaranas ito. Kababatihan, nadi-discriminate ng dahil sila ay babae, nadi-discriminate ng dahil sila ay nagbubuntis. So, sa usapin na tinatawag natin hiring, priority yung lalaki kasi hindi nagbubuntis. Sa usapin na tinatawag natin promotion, priority sa lalaki kasi hindi nagbubuntis. So, may problema din kasi yung mismong pagbubuntis ay isang malahagang gawain ng kababaihan para magpatuloy yung tinatawag nating saling lahi ng mga Pilipino, ng saling lahi ng mga tao sa mundo. Pero instead na i-celebrate mo, ginagawa mo ito na paraan para i-discriminate sila. So malinaw itong konsepto ng tinatawag nating equality that we must be treated equally for a simple reason na pare-parehas tayo tao. At dito ho papasok yung tinatawag natin discrimination. Ano yung workplace discrimination? It's treating an employee or a coworker differently. Hindi natin sila, dahil nga kakaiba sila, so different din yung ating treatment. Or less favorably because of their age, race, disability, o iba pang mga tinatawag natin social identifier. Actually, kahit yung mismong pagbibigay ng preference ay considered as discrimination. Kasi, ibig sabihin, mas binibigyan mo sila ng preferential treatment kumpara sa iba, yun puro ay bahagi pa rin ng tinatawag natin discrimination. So may iba't ibang anyo ng discrimination na nagmamanifest sa tinatawag natin sa workplace. Isang anyo ng tinatawag natin discrimination na ito, isang anyo ng tinatawag natin discrimination ito yung unfair which includes spreading rumors about employee or paying a certain workers less for doing the same job. So dapat meron ding equality sa usapin ng equal work for equal pay for equal work. Malinaw ito. Yung second, yung harassment. Ito mas nakakaranas ngayon yung mga kababaihan at yung mga miyembro ng LGBTQI community kung kaya ngayon nga, buti na lang naipasa na sa pamagitan ng sponsorship ng kilala natin tagapagtanggol ng karapatan ng tao, kaya sa Isang Pedero, tinatawag ng Safe Spaces Act, na kung saan sinisiguro na may safe space sa lahat, sa workplace, sa eskwelahan, sa bahay, na kung saan dapat hindi maaaring malabag ating karapatan ng tao, particularly hindi tayo pwedeng i-assault sexually based on our gender, iba pa. So ito ho, so hindi dapat tayo nakakaranas tinatawag natin anumang anyo ng harassment. Maganda sa Safe Spaces Act kasi dun sa lumang anti-sexual harassment, ang pwede lang mangharas yung merong certain power. Ibig sabihin, manager sa empleyado. Pero ngayon, passive din na kahit sino, kahit hindi ka pa person in power, pwede kang ituring na nangaharas sa opisina mo kahit magkaparehas pa kayo ng posisyon o kahit mas bababa pa yung posisyon. Malinaw ito sa bagong anyo ng batas dito sa Safe Spaces Act ng Pilipinas. Okay, so harassment, yes, of course, yung denial of transfer and opportunities. So medyo maraming nagkakaproblema na ito. Halimbawa sa usapin ng tinatawag natin promotion. Deserve naman, may parehas na qualification, mas masipag pa nga, pero hindi ma-promote dahil siya ay babae o dahil siya ay member ng LGBTQI community. Hindi makapag-travel dahil na ang preference ay lalaki kaysa sa iba pang mga kasarian at maraming iba pa. So itong mga ito ay considered denial of transfer, ay considered bilang anyo na tinatawag natin diskriminasyon sa trabaho. Exclusion or isolation like co-worker. Nakikita ninyo na hindi sinasama sa mga iba't ibang gawain, hindi sinasama sa sports event, hindi sinasama sa mga party-party ng kumpanya. So hindi sinasama sa mga bagay-bagay na considered pa rin yan as discrimination. Of course, ang physical, pinakamalala, pagtanggal sa trabaho. So sa usapin ng tinatawag nating magkakaroon ng retrenchment, pero pinakaunang tinatanggal, halimbawa, yung mga babae may asawa. Bakit? Kasi nga, tingin nila, dagdag lang na gastos yung mga nagbubuntis. Kasi kung may asawa, malamang magbubuntis. So, ano yan?
yan ay sa kanyo na tinatawag natin discrimination. Okay, so dito, kinakailangan pumasok yung tinatawag natin inclusion, diversity inclusion. Yung diversity, yung pagkilala na tinatawag nating kahalagahan ng bawat isa, regardless ng ating kailangan. At pinapayagan natin na magsama-sama sa isang workplace yung magkakaiba. At sinicelebrate natin yung kaibahan na ito instead na katakutan. At instead na gamitin against each other. So, yun ho yung diversity. Pero yung inclusion, yung mismo gawa o an act of creating an environment where everyone is authentically valued and appreciated. Yung pagsisiguro that no one be left behind. Yun ho yung inclusion. So, ano sinasabi sa sinasabing inclusion? Ensuring that everyone has an equal opportunity, ensuring that everyone feels safe and can bring their full unique selves to work. Ito yung hindi ka pwedeng matakot na ilantad kung sino ang sarili mo. So kung ikaw ay member ng LGBTQI community, wala kang pag-affiliate na ilantad na bahagi ka ng LGBTQI community. Kasi hindi lang kinikilala, bagos ini-issue pa nito na ikaw ay safe na maglantad ng iyong sarili at walang masama sa pagiging miyembro ng LGBTQI community. So yun ho yung isa sa mga mahalaga na kampanya na sinusulong po natin sa ilalim ng right to work na kaugnay na dapat ay wala discrimination. And of course, ano sinasabi natin? Inclusion means dismantling discrimination. That we build inclusive societies that recognize and build development policies around the diversity of everyone. Enable everyone's full inclusion and participation regardless of our status. Make sure that services provided to people are fair and accessible to everyone. People are treated as equals and get the dignity and respect they deserve, regardless kung ano man yung kaibahan natin sa isa't isa at in our differences are celebrated. Yun ho yung mahalaga sa pagsisiguro ng right to work. Kaya ulitin ko ho, yung usapin ng right to work ay usapin din ng kampanya against discrimination. To ensure that everyone are equal sa usapin ng kapatapatan. Pero malaking problema yan sa Pilipinas. Bakit natin sinasabing malaking problema? Kasi kung usapin ng inclusion, dapat lahat ng gusto magtrabaho, magtrabaho. Ang problema natin, as of first quarter of 2023, nasa 4.29 million ang unemployed Pilipino. Anong ibig sabihin? Meron kang mahigit na 4 na milyong Pilipino na naghahanap ng trabaho pero walang nahanap. So ito pala, excluded na sa tinatawag natin karami. Ganun kalaki ho yung ating unemployment sa Pilipinas. Isa sa pinakamataas sa Southeast Asia. Isa sa pinakamataas sa Asia. Katunayan, patunay nito ay meron tayong almost 2 million na Pilipino ang naobligang maghanap ng trabaho sa labas ng bansa. So, nagtatrabaho sila as OFW, yung overseas Filipino workers. So, lumalabas yun yan. So, malaking bahagi niyan ay nasa Middle East, 24.4% sa Saudi Arabia, 14.4% sa United Arab Emirates. So, kalakhan din ay bilang mga household workers sa Hong Kong at Singapore. So medyo balik lang yung bilang na nasa Europe, nasa North and South America, nasa Australia at Africa at marami pa. So kung titingnan natin, 1.83 million katao o almost 2 million Filipinos ang nagtatrabaho at nagbabasta kakakali sa ibang bansa. Ito ho ay yung mga recorded lang po natin. Hindi pa ko kasama riyan yung mga unrecorded at walang mga papeles sa trabaho. Basta yung sa datos ito, Department of Labor. Ngayon, sabi ng iba, ano naman, actually, mababa na nga yung 4.29 million kung kumpara mo sa 4.71 million dati. So naman yan. So dapat din natin i-celebrate na mas 40 na yung tinatawag natin bilang ng mga walang trabaho kung kumpara ng 2019 and 2023. Pero, siyempre, of course, tulad yan, ang isang factor bakit yung bilang ng walang trabaho, hindi dahil sa marami na ng trabaho. Hindi, marami din kasi yung bilang ng mga tinatawag natin discouraged workers. Ito ho yung mga Pilipino na dahil nga walang mahal na trabaho, hindi na naghahanap ng trabaho. At sa konsepto ng Philippine Statistical Authority, ito yung mga tao na hindi na ibinibilang sa unemployed kasi hindi naman sila aktibong naghahanap ng trabaho. So sabi ng Ibon Foundation, donate yan, basically kasi nga marami na yung discouraged workers na hindi na naghahanap ng trabaho. Of course, pinili natin yung uli ng hindi na may trabaho. 3.3 million na tinatawag net employment na increase of 6 million since January 2020, doon yung kasagsagan mo ng pandemya, so sinukat
So merong 6 million na dagdag na trabaho to 2023, which is, ano naman po ito, natanggap-tanggap dahil nga bumabawi yung ating ekonomiya mula sa lockdown. So, pero 3.3 million ng mga yan ay part-time work of less than 40 hours a week. So, hindi ito full employment. So, sabi ng PBM Foundation. So, medyo mahalaga din na pag-usapan, hindi lang yung tinatawag natin dami ng trabaho na available, hindi yung kalidad ng trabaho na mayroon sa bansa. Isang bahagi din na pwedeng tignan, sabi ng PBM Foundation, ay tignan din natin anong uri ba ito ng trabaho. Kalakhan ng mga ng trabaho ayon sa Ibon Foundation ay mga informal work and domestic work. Sa karamihan ay hindi mga tumatanggap ng tinatawag nating standard salary sa mga, halimbawa, yung family member tumutulong sa isang maliit na negosyo ng pamilya, yung family member tumutulong sa pagtataka sa tahanan ng pamilya. Hindi naman ito regular, hindi rin naman ito seasonal nga yan, hindi rin ito tumatanggap ng salary. So malaking bahagi yan. Katunayan, sabi ng Ibon Foundation, out of 48.8 million peso, 48.8 million na manggagawang Pilipino, ito yung mga bahagi ng labor force natin, ay nasa 35.7 million ang kabilang halos sa informal sector. So ibig sabihin, yung tinatawag natin wage and salaried worker lang sa industriya ay nasa mahigit 12 or 13 million, 12 to 14 million na Pilipino ang nandoon. Problema ba yun? Sabi ng Ibon Foundation, problema yan. Because sa ilalim ng tinatawag natin mga informal, nasa informal sectors, ito yung mga workers do not receive the mandate and benefits. So ito yung pag nagretiro ay wala akong ito rin din yung normally insecure, vulnerable and seasonal. So hindi maasahan na regular na trabaho at maraming trabaho. Pero of course, appreciate natin na marami pa rin yung may trabaho. Saan man ito informal o hindi ba? Pero sabi na natin, mahalaga din sabihin yung kalidad na trabaho. So malaki yung problema rin pa rin talaga sa Pilipinas. Yung usapin na hindi lang yung mahirap maghanap ng trabaho, mahirap din makahanap ng di kalidad na trabaho. Is una, trabaho na regular. Second, ay trabaho na siguro na meron tayo, nababayaran tayo base sa mga daily salary expenses, which is questionable sabi ng Foundation. Then what is the right to work? Simple lang. Of course, this is an opportunity to earn a living and directly at merong malinaw ito na to participate in producing and servicing activities. Pero yung pangatlong kulatiliya ay mahalaga din natin tignan. It is the right to participate in the benefits accrued through these activities to an extent that guarantees adequate and guaranteed. Ibig sabihin, dapat ang manggagawa, una, ay nakikinabang doon sa pagkabuang likas na yaman o sa pagkabuang yaman nililikha ng kanyang paggawa na nagsisiguro ng tinatawag natin adequate standard. Doon mo tayo nagkakaproblema, sabi nga ng Ibon Foundation. Kasi kapag sinuri natin yung tinatawag natin adequate standard living, mukhang marami yung mga sa atin na sa kabila na may trabaho ang babagsak. Una, sa ilalim ng International Covenant of Economic and Social-Political Rights, which sa Pilipinas ay kasama sa problema, bahagi yun ng ating karapatan, adequate standard living. Anong ibig sabihin yan? Meron tayong right to adequate food, meron tayong right to adequate clothing, right to adequate housing, maging gusto na natin ito. So, ang sinasabi niya, hindi lang merong sapat na bilang ng pagkain. Dapat nandoon din yung availability of food quality, which is merong sufficient quality to satisfy the dietary needs of the individual. So yun yung sinasabi niya. Dapat hindi porket nakakakain ka na puro noodles halos araw-araw, hindi naman ho yan, hindi yan healthy. So baka sa dulo, magka-cancer ka pa. So yun yung mga problema na araw-araw, dilata, lang. Teka lang, hindi yan healthy. So ang sinasabi ng International Covenant of Economic and Social Rights, dapat ito ay yung kanyang, bukod sa kanyang quantity, dapat meron sufficient qualities to satisfy our dietary needs as individual. Of course, papasok yung tinatanggap ng karapatan sa adequate housing. Babagsak din mo marami rito. Marami sabi ng mga informal settlers, walang kasiguruhan sa panirahan. Sila yung mga nakakapot sa ibabaw ng estero at marami pa. So walang maayos na kaligtasan. At sinasabi, yung karapatan sa tinatawag nating adequate housing ay mga karapatan dapat pinakamasaw. Sinabi, adequate housing, ibig sabihin may adequate privacy, adequate space, adequate security,
adequate lighting and ventilation, at ito ay may basic infrastructures and adequate services. At malinaw ito na dapat sa abot kaya. Which is ang Pilipinas bilang pumirma, obligado ipatupad sa atin. Kasi minumonitor ng Pilipinas ng CHR ang compliance na ito ng Pilipinas. Of course, yung right to health, hindi lang po yan na meron ka pag nagkasakit ka, makakapunta ka sa mga hospital. Kasama dyan, yung usapin ng tinatawag natin karapatan mo and access to safe and potable water, adequate sanitation, adequate supply of safe food, nutrition and housing, healthy occupational environmental conditions sa aparato. So yun ho yung mahalaga. At yung karapatan natin sa edukasyon na dapat na provide ng libre. Malinaw ito, kailangan ito na sa pag-ibig ang inirecord lang na libre ay yung primary education, pero ang panawagan ay hanggang secondary, which is libre na rin sa Pilipinas, and of course hanggang tertiary, which is trinide ng Medal Administration na dating natin na ito ay pa-provide libre hanggang sa mag-statuto. So, tingnan natin. Mahalaga yan kasi nga yung edukasyon ay indispensable means of realizing other human rights. So marami ho yung nagbago ang buhay dahil pagtapos yung anak, marami din na nagbago buhay dahil mayroon yan ng pamilya na nakapag-aral. Kaya nga, sa Commission on Human Rights ay supportive din sa program natin Pandawin Pamilyang Philippine Program ng DSWD. Kasi yung kanyang effort na ginagawa na tumutulong sa mga poorest among the poor para makapag-aral yung anak. At maraming mga successful story na yung mga anak na ito ay nakatapos, engineer, nakatapos bilang summa cum laude, marami pa na kung saan ay may oportunidad ngayon na mabago yung kanyang buhay kasama yung okay? Ngayon, may pressure. At sa National Capital Region, according to Ibon Foundation, that is 1,160 pesos. So, ibig sabihin, for a family of 5 sa Metro Manila, dapat meron siya kita na hindi bababa ng 1,160 pesos per day para masabi na siya ay nakapamumukan o family. So, kinumpute nila. At malaking bahagi niyan, patuloy ang tumataas. Noong April, ito ay nasa 6.6%. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 8% na inflation natin sa panahon ng tinatawag na first quarter ng 2020. Yet, marami pa rin sa pinakain ng gastusin ng Pilipino ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga matayang. So, at closely connected sa usapin ng right to work ay yung karapatan natin sa tinatawag natin guaranteed minimum wage that allows for a decent living, not just for ourselves, but for our family. Hindi natin dapat pinakarantihan sa pinakarapatan sa minimum na sahod ay kung minimum sahod na ito sapat para makapagpapalagay tayo. Hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa lahat ito na closely connected sa work. Kaya nga hindi lang usapin ng trabaho, dapat yung sweldo mo ba ay sapat para makabuhay ng disente para sa ibang. Medyo babagsak tayo dyan. Kasi nga, nalarantila, halimbawa sa Metro Manila, nasa 570 pesos ang minimum wage. Out of minimum wage, lumalabas 1,160 pesos lang per day. Ang layo ng kaibahan ng family living wage doon sa tinatawag natin minimum wage natin. 1,160 yung living wage, so 1,170 lang. Which is kalahati. Kaya nga, yung manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, nananawagan ng dagdag na sahod. At ang sabi nga nila sa akin, so hindi naman yan dagdag na sahod in real context. Yan ay isang wage recovery. So hindi sa tinatawag na wage increase, kung wage recovery, binabawi lang din natin yung nawala sa atin, kung ano pagtaas ng presyo. Binabawi lang natin yung nawalang purchasing power ng ating minimum wage dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo. Pwede magpuput sila dahil walang bagong increase ngayong 2023, in which ang kanilang panawagan niya ay gawing 750 ang minimum wage sa Metro Manila. At yung problema na yan ay problema din ng tinatawag natin iba't ibang reyon. So, nakikita ninyo yung kulay green yan yung living wage, yung kulay blue minimum wage. So, makikita niyo yung agwat ng minimum wage kung kukumpara sa living wage. At pinakamalaki yung kaibahan ng tinatawag na ito ay sa BARM, which is the Bangsamoro Autonomous Region ng Metro Manila. Lumalabas na halos 1/3 lang ng minimum wage kung kukumpara sa kanila. So, diyan din natin makikita kung saan pinakamababa yung minimum wage. So, may mataas na cost of living, diyan din may pinakamalalang kita. Kaya nga, isa ang BARM, isa sa pinakamahirap na bansa. Isang bansa, pinakamahirap na rin yan. Okay.
Nga lang, sabi dyan ng Ibon Foundation, nagtataka din sila kasi patuloy na bumababa yung real value ng ating sahod ng mga manggagawa, pero yung labor productivity naman ng mga manggagawa ay tumaas. Katunayan, nasa 28.9% yung inilago ng ating productivity from 2012 to 2022. Hindi nagbabago ang sahod ng manggagawa. Yung ekonomiya, lumago ng 60.2% kung kukumpara noong 2012 to 2022. That is 19.9 trillion pesos. Yung paglago, and yet, hindi naman nagbabago ang sahod ng manggagawa. Katunayan, sabi nga niya, pag sa panahon ng pandemya, ibig sabihin from 2019 to 2022, kung makikita natin, mayroong 25% na paglago, sabi ng Ibon Foundation, ng ekonomiya, pero itong ekonomiya na ito, 25% na yan, ay solely, ibig sabihin, pinakinabangan lang ng top 1,000 corporations. Tatandaan natin, yung 2020 to 2021, nagsagan ng pandemya, nagapak ang lahat, bumagsak ang ekonomiya, maraming nawala ng trabaho, maraming mag-isip ang bumagsak. Yung top 1,000 corporation natin, kumita pa ng 25% ng paglago. Kaya, which is around 1.2 billion. Pero, yung benepisyo, hindi naman pinakinabangan ng parang. Yun yung reklamo din ng mga manggagawa na mapapagod natin last Saturday. Sabi nila sila, ang hirap ng sa Pilipinas. Kapag lumalago ang ekonomiya, hindi naman kami nakikinabang. Pero pag bumabagsak ang ekonomiya, ako lang hagupit sa akin. Tumaas ang presyo ng bilihin, hinagupit ang manggagawa. Tumaas ang bumagsak ang ekonomiya dahil sa lockdown, ang unang nahataw ay ang manggagawa. So yun yung mga bagay na problema sa Pilipinas, ibig sabihin sa Pina dapat tignan din na dapat yung sweldo ng bawat sa atin nakabubuhay. Hindi sasapat kahit din ang ILO sinabi yung paglago ng ekonomiya. Dahil hindi automatic na pag lumago ng ekonomiya ay pinakikilabangan ng lahat. Katunayan, di ba, minsan nasa ito lang ay nananatili yung benepisyo doon sa tinatawag nating mga malalaking korporasyon. May pumulong pa nga, sabi, ay, alam mo ba na, of course, na ng panahon ng nagdaang 6 na taon, maging sa panahon ng pandemya, may isang pamilya na kumita at lumago ang kanilang yaman ng 400. Dito lang dito, papaalam ko sila yan. But of course, katakataka din, sa panahon ng kahirapan natin, sa isang pamilya, 400% nilang doon. Hindi ko nila ko, dito si hirap na, recorded doon tayo dito. Okay, sige. Of course, mahalaga din yung working conditions. Mahalaga na ito ay safe and healthy and not tinitingnan. By the way, ang ating division chief ay galing sa Department of Labor. Kasama na tinitingnan niya yung occupational safety ng mga kumpanya, ng mga pagawaan. Kaya pag nakikita nyo, yung aming chief po, si Dr. Gerard Go, pag napupunta sa isang building po yan, pupunta kami ba nag-dilipot, at tinitingnan niya kagad kung ito bang building na ito ay papasa sa occupational safety. Sa usapin, ito ba ay ligtas para sa mga estudyante, ligtas para sa mga manggagawa. Dahil kasama yan sa tinatawag natin mahalaga na kinukonsidera na dapat hindi lang sweldo na kabubuhay ng pamilya, dapat yung working conditions din ay ligtas at healthy sa bawat isa. At of course, natin hindi man din. Kaya nga sinasabi, you have the right to ask questions if something seems unsafe. Marina din sinasabi, yung karapatan ng manggagawa to refuse unsafe work. At sinasabi nga ho din mismo ng International Labor Organization, yung safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work. And is also a fundamental principle. Katunayan, yung sa tinatawag nating ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work, dati 4 lang ho yan, in 1998. That is freedom of association, o kasama yung effective detention, the right to collective bargaining, elimination of all or compulsory labor, abolition of child labor, and elimination of discrimination. So 4 lang. So by 2022, idinagdag na ho yung safe and healthy working environment. So ulitin mo natin, inihabol ito kasi parang bigyang diin na kasing halaga ng 4 na binanggit natin na una, yung karapatan sa usapin na ligtas at makakalusugang working environment. Dahil dito, inuubiga lahat ng employers to ensure that workplaces, machinery and equipment and processes under their control are safe and without risk to health, to ensure na yung mga makina, chemical, physical, and biological substances and agents under the control are without risk to health. Okay, and of course, to provide, ito mahalaga, to
to provide protective clothing and protective equipment to prevent risk of accidents and of severe effects on health nang walang gastos sa paglalakad. Na dapat ito ay tinakalog ng tinatawag ng kumpanya at empleyado. Kasama ho yan sa mga in-expect ko ng Department of Labor and Employment. So, yung ating relationship ngayon ay galing sa Department of Labor, bahagi ng kanilang monitor sa compliance ng gobyerno at ng mga empleyado sa usapin ng karapatan sa ligtas at healthy working environment. Of course, employees must be provided reasonable work hours, adequate rest and leisure time, as well as periodic paid holiday. So anong sinasabi nito? Rest and leisure ay bahagi ng ating karapatan sa tao. Ilalim po ng ating legislation. Pinakapaborito mo ito. Kasi nga, tatandaan natin, kaya nga minsan, napalala din natin sa ating kasama ko sa Center for Human Rights Education at mga partners civil society organization. Minsan, kung maaaring hindi na dapat na ang activities ay ginagawa ng Sabado dito. Kahit kami ho, minsan sana hindi kami na-invite ng Sabado dito. Pero of course, 16 years of service, kami ho, hindi ho, welcome pa rin sa amin kahit Sabado dito yan. Pero kung maaari, kasi nga bahagi ito ng rest and leisure ho, ng lahat. Oportunidad ito para magpahinga, oportunidad ito para makasama pamilya, oportunidad ito para palaguin yung ating sarili, i-develop ang ating sarili. Which is sa ilalim mo ng Article 24, that everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of work hours and periodic holidays with pay. So, anong sinasabi dyan? Well, even the 19th century pala, there was already a conclusion that working excessive hours pose a danger to workers' health and to their family. So, masama sa kalusugan, it's applied and treated. Kaya nga, tinatawag natin the National Labor Organization in 1919 ay kasama sa tratado ng unang pinirmahan nito. Tinatawag natin 8 oras sa trabaho sa loob ng isang araw at 48 hours sa loob ng isang. So, from Monday to Saturday. Actually, tayo sa gobyerno, swerte. Kasi 40 hours tayo in 5 days. So, yun po ay yung halaga. Kaya nga, sinasabi rito ng Universal Declaration of Human Rights ensure the development of people's personality. Yung pagpapaiksi ng oras ay mahalaga din sa pagsisiguro na meron tayong development personally. So, nagagawa natin makapag-aral. So, isa sa mga masipag mag-aral ho, si Miss Resaline, so tapos na rin ho ng MA yan. Si Dr. Gerard Bo, yung aming division chief. So, registered nurse, may MA, may doctorate, and ngayon ho, kasama na rin, nag-test pa rin ng ngayon, isang pinakabagong LPT ho natin, licensed professional teacher ho natin. So, kasi nga, sabi niya, mahalaga na as hepe ng Education and Training Division natin, which marami ay mga LPT, ay mahalaga na kahit na marami na ho siyang natapos, ay mahalaga pa rin na kabilang pa rin sa licensed professional teacher kasi makakatulong din ito ng malaki para sa kanya pagpapaunlad ng aming division, pagpapaunlad ng aming gawa para sa education and human rights. So, yun ho ay isang mahalaga. Pero magagawa mo yan kung hindi ka tali-tali sa trabaho. Magagawa mo yan kung mayroong oportunidad para sa atin na hindi tayo sasagarin ng pagkatrabaho. Tatandaan natin yung overwork, too many hours, nagpas ating kapasidad can be fatal. So, maliniwanag po ito sa usapin ng tinatawag natin, karapatan natin sa rest and leisure. So, yung regular working hours, ito ho ay sinasabi mismo ng Department of Labor and Employment, of course, 8 hours a day. Kasama dyan yung spent duty natin on the workplace, time when the employee is permitted to work. Of course, meron dapat short rest period during the work, kaya merong break. And of course, the meal time must be at least 60 minutes. These rules apply to all employees. Okay, of course, overtime work and night shift differential. So kung ikaw ay pagtatrabaho yung overtime, hindi ka tumanggi. Pero kung ikaw ay mag-overtime, dapat tumanggap ka ng additional 25% of the regular pay mo. So kung ang per hour mo is 100 pesos, dapat mo tanggapin 125 pesos. At kapag ito ay holiday, 30% for holiday overtime. Kung ito ay night shift, meron 10% na additional sa regular time. So, maliwanag ito. Ito ay pagkilala na yung mismo pag-overtime ay extra effort na natin. Kaya dapat may dagdag na tayo. Of course, pwede din tumanggi. Kasi nga, diba? And of course, employees cannot offset undertime by requiring overtime.
Of course, may holiday leaves to holidays tayo, holiday pay, and of course, vacation din and sick leave. Malinaw ko dito, ako mismo, inoblig ako sa bawat taon, ginagamit ko yung aking vacation leave. Ako yung una natin yung mandatory leave kasi sa gobyerno at least tayo ng araw na dapat ginagamit natin yung ating vacation. Katanda natin, a vacation is what you take when you can no longer take what you be taking. So, pag buryon na ho tayo, okay nga. Huwag mo tayong maghinayang. Kasi kaya nga ako nagdadaan ng vacation leave. Of course, yung iba kasi iniipon kasi as part ng terminal leave benefits, nire-recognize natin yan. Pero tatandaan natin, kaya ako nandito ng vacation leave para meron tayo na mga kaya. Actually, yung kilala ko nga akong Australian, punta ako ng Shell 2 months sila. Sabi ko, paano nila nagagawa yan? Kasi ang daw, 2 months sila. At sinisiguro nila, sinasadan nila para mag-relax. So, 2 buwan na nagre-relax yung mga Australiano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasi para pagbalik nila, mas nagiging produktibo. At mahalaga ho yung pagbalik. Kasama pati si Tigo. Kung masama pakiramdam nyo, gamitin nyo natin. Ako, ganun lang ang policy ko dyan. So, pag masama pakiramdam, gamitin ang sick leave. Pag gustong magpahinga, gamitin ang vacation leave. Yan ho ay bahagi ng ating mga karapatan. So, wag ho natin na manghinayang na gamitin kasi yung iba inisipon. Okay din, nilagatin niya sa atin kasi magandang benefits din kapag nag-retiro tayo. Pero yung ang purpose talaga niya, gamitin. So ako, in-encourage ko sa inyo, gamitin mo natin. Of course, mahalagang aspekto din ng ating karapatan, security payment. Every employee shall be assured security payment. Ano yung ibig sabihin? Na meron kang kasiguraduhan sa trabaho. Maswerte yung sa mga nasa gobyerno kasi nga lahat tayo halos basta social plantido position secured and tenured yung ating trabaho. Diba? Problema ito sa private sector, diba? Na yung security tenure questionable kasi minsan kahit nga permanent position ka lang pero dahil nagsara yung kumpanya, dahil bumagsak yung kumpanya, na-apekto yung ekonomiya, problema yan. Yan yung karanasan natin yung tinatawag natin 2 taon ng pandemic. Diba? Maswerte yung mga taga-gobyerno kaya patuloy yung sweldo. Pero naging problema yan sa mga private corporation, sa mga private companies. Marami. Kaya nga, hindi sinama sa ayuda. Diba, na binibigyan. Kaya marami nagsasabi, sir, bakit kami walang ayuda? Hindi tayo kasama kasi nga tuloy-tuloy naman ang sweldo natin bilang mga empleyado ng pangkalan. Which is mas nangangailangan yung mga nasa private company sektoran ng panahon ng lockdown kung saan marami ang nawala. And no employee can be dismissed from work except for a just and authorized cause and only after being passed. Ano ba ibig sabihin ng just cause? Kailan makatalo man yung pagtatanggal? Of course, kapag meron kang serious misconduct, meron kang willful disobedience of employers' lawful orders, di ba? Ulitin natin lawful orders. Hindi naman po sinabing dahil hindi mo sinunod at hindi naman lawful yung tinatawag natin utos, hindi ka pwedeng tanggalin. Of course, gross and habitual activity, fraud or breach of trust, commission of a crime, or meron kang nagawa against the employers, against your employer or employer's family, and of course, mga iba pa, sa family sensitive iba pa. So, pag may ganyan, of course, maaari kang terminate, pero dapat merong due process. So, tingnan natin. Of course, merong authorized process of termination. Yung ginabanggit natin, sipag ka naman, masunurin ka naman sa labas, pero masunurin ka naman sa lahat. At productive ka naman, creative ka naman, pero hindi nangangahulugan hindi ka mawawala ng trabaho. Lalo na sa isang ekonomiya na hindi patibay. So, pwede mo magkaroon ng authorized process for termination. Una, installation of labor saving devices. So, yung dating ginagawa ng 10, ginagawa na ng isa dahil nag-upgrade kayo ng teknolohiya, ng makina. Pwede mo yan, maging dahilan ng tinatawag ng authorized cause for termination. Of course, retrenchment to prevent losses, iba pa, yung closure ng business at maraming iba pa. Anong kaibahan ng just cause and authorized cause? Sa authorized causes, sigurado na dapat nag-obligado na babayaran ka ng separation pay. Hindi sa tinatawag ng just cause. Unless mapatunayan na unjust yung pagkakatanggal sa'yo. Kasi hindi lang separation pay, kundi back pay yung mga dapat. So, tignan natin. Ano yung due process? Of course, the right of an employee to be notified of the reason for his or her dismissal. Of course, to be provided the opportunity to defend ourselves. So, malinaw ito.
in the termination ng just cause, yung due process involves ang dalawa. A notice of intent to dismiss is buying group, kung ano yung termination na pwedeng mangyari sa atin. Of course, meron dapat reasonable opportunity para ipaliwanag natin yung ating sarili. At idepensahan ang ating sarili. Sa authorized cause, meron ding written notice of dismissal to the employee. Ilalagay kung anong ground at least 30 days before the date of termination para may oportunidad para makahanap na trabaho. At ang sabi dyan ng Department of Labor, sa tinatawag nating authorized process, meron separation pay. The amount terminated due to stressment ay pwede makatanggap ng at least 1 month pay para sa bawat taon ng kanyang servisyo. At the same time, doon sa just causes naman, pwede rin naman makatanggap ng separation pay kung mapapatunayan, una, na tinatawag natin unjust yung pagkakatanggap and could no longer be reinstated. So may mga bagay-bagay ito. At ito ay bahagi ng trabaho ng Department of Labor. Mandato nila na ituloy-tuloy na poproteksyonan ang ating mga karapatan. Of course, malaking problema pa rin tinatawag sa first o tinatawag natin yun. Katunayan, maligpit yung panawagan ng mga gawa na tawag dito, ipagbawal na yung pagkakasasyon. Bagamat may mga provision na bawal dyan, pero as a law, actually natangka na ito kasi napun na ng two houses, which is yung House of Representatives at ng Senate, yung panukala. Bagamat maraming mga mag-gawsin sabi nila na hindi pa ito ganito kaganda, pero okay na rin yan. At least may pagsisimula na ideklara na hindi tinatawag natin na maging yung tinatawag natin mga agency worker ay pwedeng ituring na permanent sa kanilang trabaho within the agency. At least sa ganung aspeto. Kasi sa ngayon, hindi. Kapag agency worker ka, hindi ka pwedeng ma-permanent. Kasi nga, ang pwedeng mag-permanent sa'yo, tawag natin kung pwede. Na, under yung tinatawag ito, yun yung isang problema. At itong endo na to ay panawagan na patuloy siyang nanawagan na bawal na. Simple lang din kasi. Which is, tinatawag natin endo, derived from end contract. Ito ay short-term employment practices. Particularly ng mga mall, yung sales lady ho, dito nababanggitin ng mga mall kasi para-para naman ho yan na nagpa-practice ng endo, which is giving workers temporary employment that last them less than 6 months. So usually after 5 months, hindi na ho yan pinagpapatuloy para hindi maging regular. Kasi sa ilalim ng batas, kapag lumagpas ka ng 6 months at yung trabaho mo naman ay kailangan sa pagpapatuloy ng anumang negosyo, tinatawag natin ho yun, ay practice nila. Anong purpose? Para maiwasan ka na ikaw ay ma-permanent at maiwasan yung ibang mga kaakibat na gastusin, kaakibat ng tinatawag natin regulasyon tulad ng pagkakaroon ng month pay, pagiging miyembro ng union, at iba pang mga benepisyo na kaakibat ng pagiging permanent, pagiging regular employee. So, malaki-laki yan. Kasi tinatansya na yung contractualization is nasa around 24% ng buong labor force natin ang contractual sa Pilipinas at temporary ang status. At itong contractualization nito ay sinasabi nga ay lumalabag ng karapatan to organize at collective bargaining kasi kapag hindi nagiging permanent, therefore hindi nagiging miyembro ng union. At kadalasan dahil nga kapag karamihan ay puro mga casual at contractual, walang union yung kumpanya. At kapag walang union yung kumpanya, so kadalasan tumatanggap lang ito ng mas mababang sahod, mas mababang benepisyo, favorable para sa kumpanya. At kadalasan kapag contractual and casual, yung magagawa, mas masipag. Pangalawa ay minsan tinatanggap nila kahit may unfair labor practices and violation of the political rights ng karamihan. So sabi nga nila, kapag mas contractual yung manggagawa, bukod mas mababa yung sahod, mas malit yung benepisyo, mas asipan. Kaya naging natin yung contractualization as a model ng iba't ibang mga negosyo. At yan, gaya ng binanggit ko kanina, nasa 24.3% sa Pilipinas, sa ilalim ng labor force mo, ang contractual. At hindi ligtas dyan. Kasi mismo pati ang gobyerno, according to Civil Service Commission, ay maraming casual and contractual. Marami pa nga dyan, JO, diba? Job order, walang employee-employee relationship. Mismo yung gobyerno nagpa-practice din. Sabi ng Ibon Foundation at Civil Service Commission,
nasa 157,000 out of uh, 1.7 million something na government employees. Noong 2020 ay mga casual and casual. At ang epekto niyan ay yung pagliit ng bilang ng organisadong manggagawa, pagliit ng bilang ng mga may unyon, at kapag maliit yung unyon at walang masyadong unyon, of course, mas mababa yung benepisyo. Kasi kapag meron kang unyon, meron kang tsansa para makipag-collective bargaining, mas meron kang tsansa para mas mataas yung benepisyo, mas meron kang tsansa na mas i-negotiate ng unyon yung mas maayos na kalidad ng trabaho, yung work condition. Kaya nga sinasabi, of course, mas merong magtatanggol sa iyo. So, may union is my voice. So, kung makikita nyo, alam ba, yung mga pelikula natin sa Amerika, ng mga Hollywood movies, sa Netflix, mga parigwa, di ba, pag merong question yung manggagawa, ang tanong kaagad, kailangan bago humarap yung manggagawa sa reklamo ng kumpanya, dapat kasama yung kanyang union representative. Illegal ang makipag-usap ng kumpanya sa usapin ng karapatan ng manggagawa, sa usapin ng pagtatanggal sa kanya, sa usapin ng makaso sa kanya kung walang kaharap sa union representative. So, ganun kahalaga yung pagkakaroon yung tawag natin. At masaklap sa Pilipinas, out of 48 million na bahagi ng ating labor force, nasa 4.8 million lang ang nasa sakop o miyembro ng tinatawag natin industry. 4.8 million. So, nasa 10% lang organized labor. Pero, mas maliit pa yung bilang ng tinatawag natin may union. Kasi nga, nasa almost 2 million lang yung sakop na talaga ng union na rehistrado sa Department of Labor and Employment. Pero sa dulo, sabi nga ng Ibon Foundation, nasa 300,000 lang o 250,000 na lang daw ang mayroong existing collective bargaining agreement. So sinasabi nila, ang totoo na unionisado lang, kasi nga, yung mayroong tinatawag natin collective bargaining agreement, kasi that's the purpose kung bakit ka nagtayo ng union. Kaya tayo ka union para makipag-collective bargaining agreement. And of course, kung hindi ka makakapag-collective bargaining agreement, meron pang right to strike. So tatlong magkakaugnay na karapatan. Pero kung may union ka nga, pero wala ka namang collective bargaining agreement, walang silbi yun. Yun ang sabi ng mga pupuna mula sa kilusang paggawa. At maliit lang ho, nasa 240 o something o 50,000 lang yung ma-existing na collective bargaining agreements. Yung iba, yung ilalim under the collective bargaining agreement ng mga public sector union, which is wala ka rin naman pang-negotiate. Kasi ang negotiation mo sa usapin ng sahod, dictated. So hindi mo pwedeng negotiate ang sahod. Yung iba pang mga pwedeng mo negotiate, of course, mga bagay-bagay na pwede naman makuha kahit wala kang tola. So yun yung isang bahagi na masaklap na patuloy na lumiliit ang pag-ibig sa Pilipinas. Isang dahilan ay sa malaking bilang ay contractual na. Pangalawa, malaking bilang ay itinutulak sa informal sector, maging self-employed, o di kaya ay tumulong sa mga pinagkakakitaan ng pamilya. So yun mo yung isang masaklap na sitwasyon sa ating bansa. Patuloy na lumiliit yung pag-ibig kung kukumpara sa mga union ng pag-unang panahon. Kasi tatandaan mo nila, halimbawa, mga dekada 80, marami sa mga kilala, aktibo na sa mga union. Minsan isang pabrika lang ang manggagawa, 5,000, 10,000. So, pumilisado yun. Kaya nga dati, pag nag-rally sila, malaki kaagad. Ngayon, napakaliit na pumilisadong manggagawa. At medyo problematic yun. Kasi kapag mas maliit yung pumilisado mo, mas maliit yung benepisyo, mas masaklap yung kalagayan sa paggawa, mas walang kasiguruhan sa trabaho. At maliit na nga yung union, sabi nga nila, pero nire-recognize yan na bahagi ng mandato na dapat na pinoproteksyonan ng ating pamahalaan sa ilalim mo na tinatawag mo nating karapatan sa pag-union. Malinaw, bilang pumirma sa International Covenant on Civil and Political Rights, na rin tayong karapatan sa to form trade unions and join the trade union. Of course, to function freely. Pero sabi ko nga kanina, malaking problema na sa Pilipinas yan kasi patuloy na lumiliit yung nag-uot patuloy na lumiliit yung may collective bargaining. Kasi nga, karamihan na ay contractual, karamihan na ay nasa informal sector, which is walang mandated na wage and benefits at marami pa. Pero problematic din to function freely. Anong ibig sabihin? Marami sa mga nag-uunion din nakakaranas sa tinatawag ng harassment sa kanilang pag-ignore. Katunayan, si CHR na obligaho 2000
19 na magkaroon ng national inquiry into threats and harassment na hinaharap po ng mga human rights defenders. Malaki po dyan ay sa hanay ng mga audiensta. So, kung saan ay nakakaranas sila ng harassment, kasama din yan, maging yung tinatawag ng enforced disappearance, alleged enforced disappearance, kasama dyan yung alleged red tagging at maraming iba pa. Which is, sabi ko namin, hindi dapat nangyayari yan. Kasi yung karapatan sa pag-organisa sa tinatawag natin peaceful assembly, yung right to assembly as long as peaceful ito is guaranteed by the 1987 Constitution. Malinaw ho yung sinasabi namin that activism is not a crime. Bagkus activism is a right. Karapatan na ginagarantihan ng 1987 Constitution. So, malapit na rin ho tayo. So, meron 15 minutes pa ho, 10 to 15 minutes para tapusin ho yung ating lecture on right to work. Okay, malinaw din sa amin, sa Commission on Human Rights, yung sinasabi ho, dito ko yung last, the calling of the government for failing to do its mandate is not complaining but part in engaged in sector. Bahagi ng pagiging mabuting mamamayan yung pagpuna sa pamahalaan. Kasi nga, sa ilalim ng konstitusyon, yung kapangyarihan nag-emanate sa atin yung authority. At bilang mamamayan, mayroon tayong karapatang tumigil. Bahagi ito ng pagiging mabuting mamamayan. Demanding greater accountability from the government, sabi ni Atty. Jacqueline Villa, isang tagapagsalita ho namin sa panahon na ito, should not be construed as act to destabilize the government, but rather as a reminder issue and duty to the people which respect, protect, and fulfill human rights. Okay. So, kinukondina natin yung malicious blacklisting ng mga individuals and organizations that are critical or not fully supportive of actions na sitting government. Hindi natawag ng red tagging. Mali ito para sa atin kasi nga ito ay an attempt to legitimize and incite violence and repression at spread fear among the workers at lokal mamamayan to discourage them from forming independent unions or independent organizations. Sinasabi din natin na yung red tagging ay unlawful, tumutungo ito sa enforced disappearance incident. Kaya nga, kapag mayroong red tagging, delikado. Kasi it's either, kapag ni-red tag ka, it's either maging biktima ka ng enforced disappearance o maging biktima ka ng extra disappearance. At batay mismo sa pag-aaral ni Philip Alston, which is the UN Special Rapporteur on Extra Judicial Killings, sinasabi niya, nung 2007, sa kanilang pag-aaral, the killings and enforced disappearances of activists na pilitin with the procedure by red tag. Yung mga naging biktima ko ng enforced disappearance, yung biktima ko ng extrajudicial killings, ng mga aktivista, ang karanasan ni red tag muna ho yan. Kaya nga, dinideklara natin na masama ang red tagging, mismo sinasabi ng DOJ Secretary, Medardo Guevara, dating DOJ Secretary, that red tagging put lives in danger. So, sabi niya, kung wala naman tayong sapat na ebidensya to support, diba, kailangan natin manahimik because we are endangering people who are just vocal about the police. Diba? At sabi dyan ni Atty. Jacqueline Villa, wala na hong anti-subversion law. Yung pagiging komunista, as long as hindi nananawagan ibagsak ang gobyerno, as long as hindi gumagamit ng armas, ay hindi na ho illegal sa ating bansa. Red tagging, sinasabi niya, violates the victim's freedom of speech, associating peaceful assembly, right to life, liberty, security, and the right to free trial. Sabi niya that criticism and dissent are function of a vibrant democracy. Expression of dissent and the freedom to speak on legitimate concerns without fear of reprisal are guaranteed rights by the 1987 Constitution. That accusations of action against activists and union leaders are done following due process and civil service ethics. The government has the obligation to protect the right of all, regardless of ideology and political. Tumaliwanag po si Commission on Human Rights sa pagtingin mo sa usapin ng Israel. Kaya no to red tagging, stop criminalization of dissent. So yun po yung panangkatan. Ngayon, ano yung obligasyon ng Estado sa usapin ng right to work? Una, usapin ng availability. Trabaho ng gobyerno, siguro din na may patas na oportunidad sa lahat ng nagkaan. Kasi mayroong oportunidad doon sa mga gustong magtrabaho. Kaya nga halimbawa, kung 4.29 million yung walang trabaho sa ating bansa, kasama sa sinusingil natin ng gobyerno, teka lang, trabaho mo na lamisa ng trabaho. Trabaho mo na paunlarin ang ekonomiya, itong ekonomiya na ito ay pakikinabang. So yun po, accessibility, siguraduhin na may access at regardless kung ano man po yung ating kalagayan sa buhay, na walang discrimination, as long as qualified. Of course, acceptability and quality, mahalaga po kasi halaga, availability, accessibility, yung kwalidad ng trabaho. Of course, dapat may right to choose and accept tayo ng malaya sa ating trabaho. Kasi nga ako, pinagbabawal natin slavery,
ipinagbabawal natin ang forced labor, ipinagbabawal din natin ang services at marami pa pa. May pinaliwanag din naman. At yung national economy natin ng trabaho is to provide equitable distribution of opportunities sa lahat. Katunayan, sabi ng ILO Declaration, mahalaga na itong mga prinsipyo na ito ay naisa sa katuparan. Katunayan, di ba, yung freedom of association, elimination of all forms of force of compulsory labor, abolition of child labor, elimination of discrimination with respect to employment, at yung safe and healthy working environment ay mahalaga na mga karapatan na dapat ay tinatamasa ng bawat manggagawa. Sabi niya, economic growth is essential. Mahalaga yung paglago ng ekonomiya kasi paano ka nga naman may paghahatian kung hindi mo mapapalago yung ekonomiya. Kumbaga doon sa pie, marami tayong naghahati, mas malaki yung pie, di ba? Kung pizza yan, mas magtinang para sa lahat. Pero sabi niya, hindi sapat na pinalalaki lang natin yung pie. Diba? Sabi niya, economic growth is essential but not sufficient to ensure equity, social progress, and eradication of poverty. Kaya nga, minsan, inuulad yung ekonomiya, pero nanatili yung kahirapan. Ang masakla, pag bumagsak yung ekonomiya, ang hinahataw yung mga mahihirap. At hindi rin totoo yung anti-mahirap sentiment. Na kaya mahirap ang marami dahil nasa pribisyo, kaya mahirap ang marami, mahirap na nga, nag-aanak pa ng marami. Bagamat totoo yan, na mga yan ay, pero yan po ay epekto lamang ng mahabang panahon ng pagiging mahirap at hindi dahilan kung bakit sila mahirap. Kasi pag pinination natin ito ay generational and intergenerational poverty, na yung kanunuan ay mahirap. At ang sabi diyan ng 1987 Constitution mismo, ito ay bunga ng kawalan ng hustisyang panlipunan. At ang solusyon din mismo ay ang pagkakaroon ng hustisyang panlipunan. In order to reduce social, economic, and political inequalities, and remove cultural inequities sa paanong paraan by equitably diffusing wealth and political power for the community. Malinaw dito ang 1987 Constitution. So, kailan may tutuloy na ba yung paglabag sa karapatang ng tao? Halagang tignan natin sa usapin ng ating rights, sa usapin ng karapatan sa trabaho. Una, either by commission or by omission. By commission, may ginagawa yung gobyerno against sa ating mga karapatan. By omission, meron siyang mga ginawa na dapat na ginawa. So, halimbawa, yung usapin na gusto mong hindi mo i-implement yung halimbawa mga mahalagang provision ng International Covenant on Socio-Cultural Rights. Ang tawag natin doon is active provision. Kapag naman nagpatupad ka ng isang bagong batas saan ay sasabihin mo na hindi na pwedeng mag-organisa bilang union ang paggagawa, that is acts of commission. Halimbawa, yung panawagan ng manggagawa na ideklara bilang illegal at bawal ang kontraktualisasyon sa Pilipinas, pero patuloy na nangyayari ito, possibly ito ay acts of commission, pagsasawalang bahala doon sa panawagan ng mga manggagawa na kilala at galang kanila. So, mahalaga lang din makita natin bilang pagtatapos, ang kasaysayan ng ating karapatang pantao, paggalang sa ating karapatang pantao. Ito man ay kolektibo at individual nating karapatan, ito ho ay produkto ng pakikibaka ho ng marami sa mga unang henerasyon sa atin para maigalang yung ating karapatan. Na bagamat yung ating karapatan ay likas sa bawat sa atin, we have to claim it. Hindi ho kasi talaga siya libre. People before this generation fought and paid for it. Ipinaglaban ito at pinagbuwisan nga ng buhay ng mga unang henerasyon sa atin. So, kaya yung karanasan natin, lahat mo ng benepisyo tinatanggap natin, hindi po yan libre. Utang na loob natin sa isang paggawa, utang na loob natin yan sa mga nakipaglaban para sa ating. At kaya ang isang mahalaga lang ho, sa atin dito, kapag meron tayo nakakarasan ng inconvenience, dahil sa may nagrarally, nakakarasan ng inconvenience dahil sa mayroong mga nagpo-protesta for certain issues, sa dulo sabihin na lang natin, ito na lang din ho yung ambag natin. Kasi hindi naman din ambag natin sa iniambag nila para sa siguraduhin na naigagala na pupunta sa katuparan ng ating. So yung ating history ho, mula sa Ten Commandments hanggang sa English Magna Carta, hanggang sa Universal Declaration of Human Rights, hanggang sa ating Bill of Rights, lalo na yung 7th Constitution, ito ho ay pubuto ng struggle ho ng mga tao para igalang, mas igalang ang ating karapatan. So, anong panawagan ho namin? Magtuloy tayong tumindig at nanindigan para sa karapatan natin, pero masigit pa ho, dahil na sa mga nandito sa tubo, tumindig para sa karapatan ng iba, tulad ng vulnerable and marginalized, tulad ng mga kapatid natin senior citizen, ng mga bata, ng mga person with disabilities, at maraming iba pa, na dahil sa kanilang sitwasyon ay mas vulnerable na maabuso. So, mahalaga ho na tayo din ay tumitindig at tayo paglaban para sa kanila. And into that may neutral situation in justice. Sabi nga ni Bishop J.
if we are neutral, secretary justice, we have chosen the side of present. Sabi ho dyan ni Albert Einstein, the world would not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Maraming salamat, Dex. Okay, maraming salamat, Sir Mel. Meron na po tayong mga ilang katanungan para po sa inyo, Teacher Mel. Muli sa aming mga kalahok po dito sa Zoom, mangyaring i-type lamang po ang inyong mga katanungan sa